muna sa sahig at ayusin ang inyong mga silya. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase ngayon? Wala? Magaling dahil kumpleto kayo. Kamakailan lamang, ating tinalakay ang tungkol sa epiko. Binibining Glesa, maaari ka bang magbahagi kung ano ang iyong naalala tungkol sa epiko? Magaling dahil naalala niyo pa ang epiko. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating panibagong talakayan. Pero bago iyan, alamin muna natin kung anong layunin na siyang inaasahan na makamit. Pagkatapos ng mga gawain, ay inaasahang makamit ang mga sumusunod na layunin na ilalarawan ang damdamin ng isang tauhan sa kwentong napakinggan. Bago tayo tumungo sa ating formal na talakayan ngayong araw, ay may inihanda muna akong munting paganyak para sa inyong hulaan bilang pangpukaw diwa bago tayo magsimula sa ating diskusyon. Handa na ba kayo? Hulaan mo, panuto, magpapakita lamang ako ng mga larawang hulaan ninyo kung sino at ano ito. Sa palagay ninyo, saang lugar kaya ang nasa larawang ito? Tama! Sa pangalawang larawang ito, ano ang nakikita ninyo? Tama, magaling! May napansin ba kayo sa ating sinagawang paganyak? Tama, magaling! Dahil ang paksa natin ngayon ay tungkol sa epiko, hindi epiko ng Dalisay, kundi epiko ng Maranao, Prinsipe Bantugan. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay atin munang linawin ang iba't ibang salita na magbibigay dagdag kaalaman ukol sa ating paksang tatalakayan. Paglitang ng talasalitaan. Panuto, ang mga pangungusap sa hanay A ay mayroong nakasalubwet na salita at kinakailangan hanapin sa hanay B. Ang kasing kahulugan ng salitang nakasalubwet sa pangungusap. Bantugan, epiko mula sa Mindanao. Si Prinsipe Bantugan ay kilala sa kaniyang kahariang Bumbaran dahil sa mga naipanalo niyang mga labanan. Siya ay sagisag ng tapang at kakisigan. Si Prinsipe Bantugan ay sikat din sa mga dalaga. Sinasabing naligawan na niya ang 50 pinakamagandang prinsesa sa mundo. Kilalanin natin ang ilang mga tauhan sa epiko. Si Haring Madali, ang kapatid ni Prinsipe Bantugan. Si Datimbang, ang prinsesa sa kaharian ng gitna ng dagat. Si Haring Miskuyaw, ang hari ng kalabang grupo. Ang epikong mula sa Mindanao. Bantugan. Sa malayong kaharian ng Mindanao ay may isang hari na may 2 anak na lalaki. Si Prinsipe Madali, ang panganay, at si Prinsipe Bantugan, ang bunso. Ang bunso, sa kaniyang murang edad, ay nagpakita na ng higit na kagalingan kaysa sa kaniyang panganay na kapatid. Hangang-hanga ang kaniyang guro kay Prinsipe Bantugan dahil sa kaniyang talino at bilis sa pagkatuto. Mahusay rin siya sa paggamit ng espada at palaso. Nang mamatay ang kanilang amang hari, si Prinsipe Madali ang hinirang na bagong hari ng Bumbaran. Marami sa mga namumuno sa kaharian ang tutol dito, maging ang mga taong bayan. Subalit si Prinsipe Bantugan na mismo ang nagsabing karapat-dapat ang kaniyang kapatid na panganay na maging bagong hari, sapagkat taglay nito ang kakayahan upang maghari sa kanila dahil pinag-aralan niya ito at pinaghandaan. At dito na nagsimula ang kasaysayan ni Prinsipe Bantugan. Ang kaharian ng Bumbaran ay pinamunuan nga ni Haring Madali. Walang mga has na makipagdigmaan sa Bumbaran dahil sa katapangan ng kanyang nakababatang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Bukod sa pagiging matapang, siya pa rin ang naghahari at namamayani sa puso ng maraming kadalagahan. Dahil sa mga kadahilanang ito ay nainggit sa kanya si Haring Madali at nagpalabas siya ng isang kautusan. Mula ngayon
Ang sino mang makitang makikipag-usap sa aking nakababatang kapatid na si Bantugan ay parurusahan ko ng kamatayan. Ang pagbabanta ni Haring Madali sa kaniyang mga nasasakupan. Nang malaman ito ni Bantugan, siya ay labis na nagdamdam, lalo na nang layuan siya ng mga taong minamahal at mga taong bayan, maging ng mga kababaihang kanyang minamahal, sa takot na sila ay mamatay. Bakit ang damdamin sa akin ng kapatid kong hari? Kung ituring niya ako ay parang hindi isang tunay na kapatid, mabuti pang umalis na lamang ako rito. Ang paghihinagpis ni Bantugan. Naglakbay siya kung saan-saan at dahil sa matinding pagod, siya ay nagkasakit hanggang sa abutin ng kamatayan sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Nang matagpuan siya ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid nitong hari, sila ay nagulumihanan sapagkat hindi nila kilala si Bantugan. Aking kapatid na hari, ano ang gagawin natin sa taong ito? Sino at saan siya nagmula? Ang naguguluhang usisa ng magkapatid. Tinawag ng dalawa ang konseho upang isangguni kung ano ang dapat nilang gawin. Sa palagay ninyo mga konseho, ano ang dapat nating gawin sa taong ito? Ang tanong ng magkapatid. Habang sila ay nag-uusap, isang loro ang dumating sa bulwagan. Mahal na hari, mahal na prinsipe at konseho, ang bangkay na ito ay ang mabuting Prinsipe Bantugan ng kaharian ng Bumbaran. Ang wika ng loro. Nang magbalik ang loro sa Bumbaran, ay ibinalita niya kay Haring Madali ang pagkamatay ni Bantugan. Mahal na Haring Madali, ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo na patay na ang inyong nakababatang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Ang malungkot na pagbabalita ng loro. Pagkarinig ng masamang balita, ay kaagad lumipad sa langit si Haring Madali, kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Samantala, dinala naman ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ni Bantugan sa Bumbaran. Nang muling mabuhay si Bantugan, ay nagsaya ang lahat at nagbago si Haring Madali. Mabuhay ang kaharian ng Bumbaran. Mabuhay ang aking kapatid na si Prinsipe Bantugan. Ang mabunying pagsigaw ni Haring Madali. Subalit nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw, kaaway ni Haring Madali, na si Bantugan ay namatay, lumusob si Haring Miskoyaw kasama ang marami niyang kawal sa Bumbaran. Dumating ang pangkat niya sa Bumbaran. Nakasalukuyang nagdiriwang dahil sa pagkabuhay muli ni Bantugan na hindi nalalaman ni Miskoyaw. Natigil ang pagdiriwang at ito ay napalitan ng paglalabanan. Pumailang lang sa himpapawid si Bantugan at siya ay nakipaghamok sa mga kalaban. Dahil sa karamihan ng mga tauhan ni Miskoyaw at kagagaling lamang ni Bantugan sa kamatayan, siya ay nanghina hanggang sa mabihag ng kaniyang mga kaaway. Ngayon ay katapusan mo na, Prinsipe Bantugan. Tuluyan ka ng mamamatay. Tingnan natin kung may magagawa pa ang kapatid mong si Haring Madali. Ang mayabang na pagbabanta ni Miskoyaw. Siya ay iginapos subalit unti-unti ring nagbalik ang kaniyang lakas matapos siyang makapagpahinga. Nalagot niya ang pagkakagapo sa kaniya at muling lumaban. Dahil sa malaking galit sa mga kaaway, higit siyang naging malakas hanggang sa mapuksang lahat ang mga kalaban. Pagkatapos ng labanan ay dinalaw ni Bantugan ang palibot ng kaharian ng Bumbaran at pinakasalang lahat ang kaniyang mga katipan at sila ay dinala sa kaniyang kaharian. Sinalubong sila ni Haring Madali, ang buong katuwaan at muli. Lahat ay nagdiwang. Nabuhay ng maligaya si Bantugan sa piling ng kaniyang mga babaeng pinakasalan at natanggap ng lahat ni Haring Madali ang kapalaran ng bunsong kapatid. Sino ang kapatid ni Prinsipe Bantugan sa kaharian ng Bumbaran? Bakit ipinagbawal ni Haring Madali na makipag-usap ang sinuman kay Prinsipe Bantugan? Ano ang naging
magdala kayo sa ating tinalakay. Para sa ating aplikasyon, ay kailangan nyo lamang sagutin kung anong namayari na damdamin ng tauhan na nakapaloob sa pangungusap na nasa ibaba. Matapos maligtas ni Bantugan ang kaharian ng Bumbaran, nagdiwang ang buong kaharian na nagpapakita ng halaga ng pagsasama at kasiyahan sa mga tagumpay. Batay sa pangungusap na inyong binasa, ano sa tingin ninyo ang namayari na damdamin ng tauhan? Tama! Magaling! Si Haring Madali ay nagutos na ipagbabawal ang pakikipag-usap kay Prinsipe Bantugan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kontrol. Sa palagay ninyo, ano ang damdamin ng tauhan na namayari dito? Tama! Magaling! Ang kwentong ito ay nagsisilbing alaala na ang inggit ay dapat iwasan at ang pagmamahal sa pamilya at pagkakaibigan ay higit na mahalaga. Ipinapakita rin nito ang mga kagandahan ng pagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok. Sa huli, ang kwento ni Prinsipe Bantugan ay isang kwento ng pag-asa, pagbabago at pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa puntong ito ay sasagutan ninyo ang maikling pagtataya na aking inihanda sa loob ng 3 minuto. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Naintindihan niyo ba ang panuto? Maaari mo nang simulan ang pagsagot sa papel. Pagkatapos ng pagsagot, ipasa sa unahan at ako na lamang ang magwawasto.